Kinontra naman ng prosecutor panel team ang bali-balitang nilamon umano sila ng kampo ni Duterte. Si Sheena Torno sa detalye ng balita live. Sheena, magandang gabi. Almar, tinawag ng fake news si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro ang usaping yan, habang deadman naman ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Gumulong na ikalawang araw ng pre-trial conference ng Senate Impeachment Court patungkol sa impeachment complaints na kinakaharap ngayon ni Vice President Sara Duterte. Magkasunod na dumating ang defense team at House at Private Prosecutor panel. Tapos nang bahagi ng marking of evidence sa 2 sa 4 na reklamo, partikular na ang bribery at grave threat noong Huwebes. Ipinagpatuloy naman itong Lunes ang Article 1 at Article 2 o ang confidential funds at unexplained wealth ng ikalawang Pangulo. Umaasa ang kampo ng Vice Presidente na makukumpleto ang pagmamarka ng mga ebidensyang kanilang ilalatag sa pagsisimula ng impeachment trial sa July 6. I hope so. Pero I don't think matatapos ngayon kasi marami pa dito. After the pre-trial conference, ipinaliwanag naman ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. ang mga susunod na hakbang sakaling matapos sa araw na ito ang marking of evidence ng magkabilang panig. Comments on stipulated facts as per the commitment last time. We'll file it until the end of office hours today. We'll review the transcript, we'll review the marking, and then we'll draft the pre-plan order for submission to the impeachment. Subalit maaari pang i-extend ang pre-trial conference sakaling hindi ito makumpleto. Papayagan naman ng Senate Impeachment Court ang mga surprise witnesses na ihaharap ng depensa at prosecution. Ngunit dapat nilang abisuhan ang kabilang panig nang hindi bababa sa 3 araw bago nila ito ipatawag upang mabigyan ng sapat na panahon ang kabilang kampo na makapaghanda. Both parties have the right to make reservations as to witnesses that may not be available yet during pre-trial, and they would have to inform the parties of the calling of such witnesses at least 3 days before the scheduled appearance. So that's allowed in the usa court, that's also allowed here in the impeachment court. Ang Senate Sergeant at Arms naman ay pag-aaralan pa kung itataas ang antas ng seguridad sa Senado sa nalalapit na impeachment trial ni Duterte. It depends, no? It depends. That is why continuing yung coordination namin with the different law enforcement agencies and our forces in the Philippines. Kung ano yung nakikita ninyo ngayon, ganito. But siguro we will just add yung visibility ng ating mga law enforcers, ng OSAA, ng PNP, at ng allied forces. Inaasahan na kasi ng OSAA na kaliwat kanan ang gagawing rally o protesta ng mga taga-suporta at hindi ni VP Sara Duterte sa labas ng Senado. Kaya hindi pa nakikita ng OSAA chief na dapat nang ibaba ang heightened security sa Senado. Pero posible nga bang may banta sa institusyon, lalo na sa nalalapit na impeachment trial? So far, sir, may threat ba tayo natatanggap for the July 6 impeachment trial? Ma'am. Samantala, pinalaga naman ng House Prosecutor Panel ang balitang nilamon ng buhay si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro ng lead legal counsel ni Duterte na si Atty. Sheila Sison. Tugon dyan ni Luistro, That has been anticipated since we started this series. That there will be so much speculation. pabirong sagot naman ng Senate Secretary sa usaping yan. Pero sir, yung sinasabing mga nilamon ni Benito Fidel. No, that's not true. But there were We provided food, no? Samantala, sinabi naman ni Atty. Michael Powa ng depensa na malabong matapos itong Lunes ang pagmamarka ng ebidensya sa natitirang reklamo laban sa kanilang kliyente. Gusto nating mapabilis, but we're anticipating baka umabot tayo ng Thursday. Hopefully, matapos namin as soon as possible. I think both parties naman, both the defense and the prosecution, gusto naman namin dalawa na mapabilis at matapos na to para makapag-prepare din kami for trial itself. Paliwanag pa ni Powa, napakaraming dokumentong kailangang markahan sa Articles 1 at 2 bilang ebidensya. Sa datos ng Senate Secretary, aabot sa higit 4,000 dokumento o ebidensya ng depensa at prosekusyon ang dapat markahan sa usapin lamang ng confidential funds ni VP Sara.
Almar, maidagdag ko lang dahil kinumpirma rin ni Senator Robin Padilla ng makapanayam natin siya kanina na handang tutulan o harangin ng minority senator sakaling maihalal bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court itong si Senator Cheese Escudero dahil ayon kay Padilla, kung pagbabasehan natin yung 1987 Philippine Constitution kung ang Pangulo ang ini-impeach, dapat yung Chief Justice ng Supreme Court ang dapat magsilbing presiding officer. Habang kung ang Vice Presidente naman ang ini-impeach, dapat yung Senate President ang orihinal at karaniwang namumuno bilang presiding officer. At ngunit sa ilalim ng amended rules ng Senado ngayong taon, Almar, ay pinapayagan ng mayorya yung pagpili ng magiging presiding officer kung sino mang senador ito, no? Pero nauna na rin sanabi ni President Gatchalian na hindi pa pinal kung itong si Senator Cheese Escudero ba talaga yung kanilang ilalagay. At sabi pa ni Gatchalian, manatili kanyang posisyon na siya yung tatay yung presiding officer sa July 6. Almar. Yes, Sheena, meron bang reaksyon ang defense team ni VP Sara patungkol doon sa 62 dates na hinihingi na trial date ng prosecution? Ayon naman kay Attorney Michael Poa, sinabi niya kanina, hindi rin nalalayo talaga yung magiging calendar days para sa gagawing impeachment trial ni VP Sara. Pero ayaw din niyang i-preempt dahil wala pa nga inilalabas na pre-trial order ang Senate Secretary Almar. Alright, maraming salamat, Sheena, sa iyong live report mula dyan sa Senado. Ipinaliwanag ng isa sa mga framer ng 1987 Constitution kung bakit may tinatawag na fixed supermajority sa saligang batas kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa MJ Montihar sa report. Pwede bang bumoto sa impeachment trial ang senador na wala sa impeachment court? Ito ngayon ang isa sa mga pinagtatalo ng paksa kaugnay na nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Sa 24 incumbent senators, 2 ang posibleng hindi makalahok kapag nag-convene ang Senado bilang impeachment court. Ang mga ito ay sina Senator Ronald Bato de la Rosa na nagtatago dahil sa ICC warrant at Senator Jingo Estrada na pinatawan ngayon ng 90-day suspension kaugnay ng kanyang mga kaso sa Sandigan Bayan. Batay sa 1987 Constitution, kailangan ng boto ng 2/3 ng lahat ng senador o 16 na boto upang makonvict ang isang opisyal sa impeachment trial. Gayunman, ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, maaaring bumaba sa 15 o mas mababa pa ang bilang ng boto na kailangan upang makonvict si VP Duterte. Depende raw sa bilang ng mga senador na kwalipikadong bumoto. Paliwanag ni Carpio, ang 2/3 vote requirement ay dapat ibatay lamang sa mga senador na legal na nakagaganap ng kanilang tungkulin at kwalipikadong bumoto. Aniya, kung may mga senador na nasa preventive suspension, nagbitiw, pumanaw o hindi na kwalipikadong bumoto, mababawasan rin daw ang bilang ng Senate members na pagbabatayan ng 2/3 threshold. Pero iba naman ang pananaw dito ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. Nanindigan si Ascuna na nananatiling 16 na boto o 2/3 ng kabuuang 24 na senador ang kailangan para mahatulang guilty si VP Duterte sa nalalapit na impeachment trial. Ayon kay Ascuna, dapat pa rin isama sa bilang ang lahat ng miyembro ng Senado kahit sila ay nasa ibang bansa, may sakit o nakakulong, basta't nananatili silang senador. Anya, maaari lamang silang hindi isama sa kompetasyon kung sila ay pumanaw, nagbitiw o tuluyan natanggal sa pwesto. Ipinaliwanag pa ni Attorney Ascuna na walang middle ground sa usaping ito dahil bawat senador ay kumakatawan sa mamamayang Pilipino. Aniya, ang hindi pagsama sa kanila sa komputasyon ay katumbas ng misrepresentation ng kanilang mga nasasakupan. Binigyang din na dating maestrado na itinatakda ng konstitusyon ang isang fixed supermajority vote requirement upang matiyak na ang pagpapatalsik sa pinakamatataas sa opisyal ng bansa ay may malawak na suporta. Aniya, ang pabago-bagong voting threshold ay maaaring pagmula ng manipulasyon. Dagdag niya, layunin ng konstitusyon na protektahan ang matataas sa opisyal ng bansa laban sa madaling pagpapatalsik sa pamamagitan ng pagpigil sa anumang manipulasyon na maaaring magresulta sa hindi paglahok ng ilang senador sa proseso. Si Justice Acuna ay isa sa mga hinirang na miyembro noon ng 1986 Constitutional Commission na bumalangkas at sumulat ng kasalukuyang saligang batas o ang ating 1987 Constitution.